Sa hindi kalayuang lugar, matatagpuan ang kaharian ng Berbania kung saan nakatira ang mag-asawang si Haring Fernando at Reyna Valeriana. Meron silang 3 anak na nagsasanay sa paggamit ng sandata at patalim, sapagkat pagdating ng panahon, isa lamang sa kanila ang magmamana ng trono, Don Pedro, ang panganay na anak at magiting na mandirigma, Don Juan, ang bunsong anak na pinakatatanging sa lahat dahil siya ay nagmana sa kanyang ama, Don Diego, ang pangalawang anak at sunod-sunuran sa panganay na anak. Napuan si Don Fernando ng malubhang karamdaman dulot ng isang panaginip. Mula noon ay hindi na nakatulog ang hari. Hindi pa rin talaga ako makatulog. Anong gagawin natin? Magpahinga ka muna. Anak, anong gagawin natin? Dumating ang isang medikong paham at tinignan ang karamdaman ng hari. Tanging lunas ay awit ng isang ibon na matatagpuan sa bundok Tabor. Noon din ay inutusan ng hari ang kanyang panganay na anak upang hanapin at huliin ang ibong Adarna. Don Pedro, ngayon din ay maglakbay at hanapin ang sinasabing ibong Adarna ng medikong paham. Susunod tayo. Nay, huwag kang mag-alala. May uwi kong ibong agad na magpapalay sa Italy. Mag-iingat ka. Nakasabit ng iyong baon kasama ng iyong kabayo sa labas. 3 buwan ang naging paglalakbay ni Don Pedro gamit ang kabayo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay ay namatay ang kanyang kabayo dahil sa gutom. Tagal kong naklakbay, ngunit namatay rin ang aking kabayo. Pero hindi ko pa natatagpuan ang puno na sinasabi ng medikong paham. Ang mga puno na ito, ngunit nakakapagtaka, yung isang ibon walang dumadapo. Pitong beses umawit ang ibong Adarna. Nakasanayan niya na rin dumubi bago matulog. Hanggang sa naging bato si Don Pedro dahil napatakan siya ng ipot ng ibong Adarna. 3 buwan na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kapatid niyo si Don Pedro. Sundan mo at hanapin ang panganay mong kapatid at ang ibong Adarna, Don Diego. Masusunod po tayo. 5 buwan ang naging paglalakbay ni Don Diego. At dahil sa gutom ay namatay ang kanyang kabayo. Ito na yata yun. Bakit ko na ito dos plakas? Ang kuya kaya ito. Bakit sa naging bato? Wala rin ang isang ibong gumagapo. Kapagpahinga muna habang nakintay yung ibong bato. Napatakan din ng ipot si Don Diego kaya naman namistulang libingan ang ilalim ng Piedras Platas sapagkat magkatabi na naging bato ang dalawa. 3 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi pa rin nakakabalik ang iyong dalawang kapatid. Palubhan na rin ang palubha. Ang sagot ng amang hari. Anong gagawin natin? Ang nalang tunay, mapupunta upang hanapin ang aking mga kapatid at huli ng ibong Adarna. Tay, pwede po ba ako kung mapagalitan na rin at hanapin ang aking mga? Kaya mo ba talaga, anak? Natatakot mo. Ano ba ka? Mapahawag ka katulad ng dalawang mong kapatid. Opo tay, para sa inyo at sa aking mga kapatid. Sige na, maging ingat ka sa iyong paghanap.
Naihanda ko na rin ang iyong gagamitin kabayo na ako. Salamat na itay. Ngunit baon na lang po ang kukunin ko at hindi na ang kabayo. Maglalakad na lang po ako. Tuwing makaisang buwan lamang siya kumakain ng tinapay, hindi niya na naalintana ang anumang gutom, pagod at hirap na pinagdadaanan. 4 na buwan na ako naglalakbay. Tumigas ka rin ang aking tinapay. Ngunit di pa ako nakakarating sa destination ko. Pwede po bang huliin ng kunting limos? Sige po sa inyo na lang po to. Maraming salamat. Ano po ang iyong pakay? Nais ko pong huli ng ibong adar na at hanapin ng aking mga kapatid. Huwag kang titingin sa Piedras Platas. Sa halip, tumingin ka sa baba. Di mo makikita ang dampa. Salamat po sa mga inyong payo. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito ang tinapay mo. Ay, hindi na po sa inyo na po. Nakakanak po akong tulungan ko. Narating ni Don Juan ang Piedras Platas at dahil sa pagkamangha ay muntik nang makalimot si Don Juan sa tagubilin ng matandang leproso. Ito na daw yung dampa ng mga matulong sa akin. Ba't nandito yung tinapay na binigay ko sa matandang leproso? Hindi mo nag-aray sa encantado. Malalim na ang gabi ko din dumapo sa Piedras Platas. 7 beses ko ito umawit at 7 beses din magpalit ng kulay. Sa oras nito ay umawit at kailangan mong hiwain ang iyong palad at tigaan ng bayak upang malaban ang mga iyong tantok. Kailangan mong maiwasan ang dumi ng ibon sapagkat magiging bato ka kapag di mo naiwasan. Dumudumi ito bago matulog. Salamat sa mga payo. Ngayon alam ko na ang gagawin. Nagagalak akong tulungan ka at ang iyong pamilya. Ito ang sintas na ginto. Gamitin mo itong panghuli at panggapos sa ibon. Ito ang sintas na ginto. Ito na rin ang gayak. Nasa ilalim ng punong Piedras Platas si Don Juan. Hindi siya napagod sa paghihintay. Pitong awit ng ibon katumbas ang 7 sugat ni Don Juan sa palad. Pagkatapos tumumi ang ibong Adarna ay natulog na rin ito na nakabukahang ang mga pakpak at dilat ang 2 mata kaya napagkamalang gising pa ito. So, kunin mo ang banga at punuin mo ng tubig. Saka mo buhusan ng 2 bato. Ngayon din, ermitan niyo. Mga kapatid! Juan! Pumunta na ng bamba ang magkakapatid at nagkaroon ng piling. Dito na kasi doon. Oo nga, buti na nga lang. Nabigyan natin yung ibong Adarna, ma. Akin ang iyong palad at papangiran ko ng gamot. Magaling na. Naway, makarating kayo ng malugod at payapa sa iyong kaharian at ang paglililoy. Pagsanang manahan sa kaninumang puso.
Don Diego, ito na naman ang bida sa ating ama. Panigurado yan, Don Pedro. Kaya nga may plan ako, sasarnayan ka ba? Ano ba ang inyong plan? Patayin natin si Don Juan. Ano? Hindi natin yung gagawin. Wait. Bumalik sa palasyo ang dalawang prinsipe at doon ay nakita ang amang hari ng karatay mali. Hindi niyo ba kasama ang bunso niyong kapatid? Nasaan siya? Ewan po namin tayo kung nasa siya. Ito na, ibumagad na tayo. Hindi ako mapapagaling na. Sa ganyang itsura, bagkus, mas lubha pa ang aking sakit. Palubha naman palubha ang sakit ng amang hari. Bakit hindi pa rin kumakat ng ipong Adarna? Nasa gitna ng kagubatan si Don Juan. Magaang buong katawan niya, may pilay sa tadyang at matindi ang nararamdamang gutom at pagkauhaw. Tanging panalangin na lang ang kanyang pag-asa. Malabarin! Pabahay mo pa ang buhay ko at iligtas ang aming ama! Hindi ako makapaniwala na ginawa sa akin ito ng kapatid ko. Kung ayun ang nais sila, ipapagkalog ko na lang ang ibong Adarna. Maraming salamat. Paano kita matutupian? Wala iyon. Wala ang gagawin kundi umuwi sa iyong kaharian upang tulungan ang iyong ama. Nagmamadaling tinahak ng prinsipe ang daan pauwi ng Berbanya. Ama! Nandito na po ako! Sinaksil ng dalawa niyong anak si Don Juan. Si Don Juan ang aking tunay na amo. Magsitipon kayo dito sa aking harapan. Dahil hinahatulan ko na ipatapon si Don Pedro at Don Diego bilang kaparusahan nila. Itay! Pinapatawad ko na po ang aking dalawang kapatid. Pwede niyo rin po ba silang patawarin? Walang perfectong tao. Huwag niyo na po silang ipatapon. Ipinapatawad ko na kayo. Ngunit, ipangako nyo sa akin na hindi na ito mauulit. Sapagkat sa susunod gawin nyo ito, kamatayan na ang pamanusan nyo. Nagbalik ang kasiyahan sa buong palasyo dahil sa tuluyang paggaling ng hari at naging aliwan ang pag-awit ng ibong Adarna. Gabi-gabi dinadalaw ng hari ang mahiwagang ibon sa hawla, maging Atrina at nakadama ng panagbigho dahil sa labis ng kaluguran ng hari sa ibon. Don Juan, Don Pedro, Don Diego. Bantayan nyo ang ibong Adarna upang hindi makawala sa hawla. Mananagot sa akin ang sinumang magpabaya. Bakit ba pati ako pinagwawantay? Gayon isa akong prinsipe. Si Don Diego ay madalas antukin at may iniisip sa bagal ng oras habang nag-aantay. Samantalang, kinakausap naman ni Don Juan ang ibong Adarna tuwing siya ay tagamantay upang hindi dalawan ng antok. Don Diego, paano kaya kung pakawalan natin ang ibong Adarna? Pinapangako ko na pag ako ang naging hari, ikaw ang magiging kanang kamay ko. Sapagkat may pag-aalinlangan, pumayag pa rin si Don Diego sa plano dahil nangako ang kanyang kapatid. Sa magkasunod na schedule ng pagbabantay sa ibong Adarna ay nakatulog si Don Juan sa labis ng puyat at pagod. Kung gayon na isagawa ni Don Pedro at Don Diego ang plano na pakawalan ang ibong Adarna. Naku, kailangan ko nang umalis sa pagkakamali ko. Kailangan ko na rin magtago ngayon.
Don Diego, Don Pedro, Don Juan, nasaan ang ibong Adarna? Hindi namin alam tay, pagkat si Don Juan ang huling nagbantay sa hawla. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hanapin niyo si Don Juan! Nagtaksi si Don Juan. Aming hanapin si Don Juan, Ama, upang iharap sa inyo para mapatawan ng parusa. Bay ng dalawang prinsipe ang bukid, burol at bundok. Subalit hindi nila natagpuan ang bunsong kapatid hanggang sa narating nila ang kabundukan ng Armenia kung saan naroon si Don Juan.